Naangkop ba sa panahong Kristiyano ang tithe o ikapu o 10% na handog mula sa kinita base sa Leviticus 27:32? Ano ba ang ikapu? Sino ang inutusan ng Diyos na magbigay ng ikapu? Ang ikapu ba ay naaayon sa ating panahon? Sa panahong Kristiyano, ano ba ang utos ng Diyos ukol sa paghahandog? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Bago lahat, nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, The Truth. Suportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Sa panahon natin ngayon ay hindi lingid sa atin na maraming mga simbahang protestante ay nagsasagawa ng isang doktrina sa Biblia na tinatawag na ikapu o tithe, na kung saan ay tumutukoy sa mga pag-aalay sa Diyos at kung ito ba ay naaayon pa ba sa ating panahon. Kaya bago po natin alamin ang kasagutan mula sa Biblia, siguraduhin lang po natin na maayos nating tukuyin at unawain ang mga termino para sa lahat ng mga nakikinig ay maaring hindi pa lubos na nauunawaan kung ano ang tungkol sa ikapu at kung sino talaga ang inutusan ng Diyos ng magbigay ng ikapu o tithe. Ang mahalagang tanong ay kung angkop ba sa ating panahon na kung saan ay nasa panahon na po tayo ng Kristyanismo. Ang ikapu ba ay dapat pa rin gawin ng mga Kristiyano ngayon? Ang mahalaga ay dapat po nating malaman kung ano po ang tithing. Ano po ba ang ikapu o tithing base sa Biblia? Babasahin po natin ang aklat ng Leviticus 27:30, 32 at 34 ng New King James Version. Ganito po ang ating mababasa. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord. It is holy unto the Lord. And concerning the tithe of the herd or the flock, or whatever passes under the rod, the 10th one shall be holy to the Lord. There are the commandments which the Lord commanded Moses for the children of Israel on Mount Sinai. Sa Tagalog po, at ang lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng puno ay sa Panginoon. Ito'y banal sa Panginoon. At tungkol sa ikasampung bahagi ng bakahan o ng kawan, anumang madaan sa ilalim tungkol ng ikasampung bahagi ay magiging banal sa Panginoon. Ito ang utos na iniutos ng Panginoon kay Moses para sa mga anak ng Israel sa bundok ng Sinai. Kaya mga kaanbak, dito malinaw na ipinaliliwanag ng Biblia na ang ikapu ay ang kasampung bahagi o ang 10% ng ani, ang 10% ng mga alagang hayop o anumang pinagmumulan ng kabuhayan na mayroon ang mga anak ni Israel. Nung panahong iyon, inuutos na ialay sa Diyos. Ito ang naging utos ng Diyos sa mga Israelita na gaya ng nabasa natin sa pamamagitan ni Moises. Dahil ito ay isang utos tungkol sa paghahandog. Ang Diyos ang napaka-espesipiko kung paano ito dapat gawin. Mayroon bang malinaw na patunay na kung saan, kailan at paano gagawin at isasagawa ang mga ikapu? Opo, mayroon po. Sisisiyatin po natin na isa-isa. Ang una ay kung saan dapat maghandog. Saan ba inutusan ng Diyos ang mga Israelita na dalhin ang kanilang mga handog o ikapu? Mababasa po natin sa aklat ng Deuteronomy 12:11 ng Today's English Version. Ganito po ang nakasulat. The Lord will choose a single place where He is to be worshipped, and there you must bring to Him everything that I have commanded, your sacrifices that are to be burned and your offered sacrifices, your tithes and your offerings, and those special gifts that you have promised to the Lord. Sa Tagalog,
Pipili ang Panginoon ng isang lugar kung saan siya sasambahin at doon nyo dadalhin sa Kanya ang lahat ng iniutos ko. Ang inyong mga hain na susunugin at ang inyong iba pang mga hain, ang inyong mga ikapu at ang inyong mga handog, at ang mga natatanging kaloob na nangako ka sa Panginoon. Kaya gaya ng nabasa natin dito, mga kaanbak, pagdating sa pagbibigay ng mga handog sa Diyos, tulad ng mga ikapu gaya ng itinuro sa bayang Israel, itinuro niya na dapat itong gawin sa isang lugar na kanyang pinili. Pinili niya ang mga dadalhin sa kanya sa pagsamba na inialay sa kanya. Kaya para di po tayo maligaw, ito ang mga bagay dapat nating pagkakatandaan para hindi tayo malinlang-inuman. Una, sino po ba ang inutusan ng Diyos na maghandog ng ikapu? Ang sagot ng Biblia ay ang bayan ng Diyos na Israel. Pangalawa, ano ang kanilang ihahandog? Ang sagot ng Biblia, ang bunga ng kanilang ani o ng kanilang mga bakahan. Pangatlo, magkano ang ihahandog? Ano ang sagot ng Biblia? Ang sabi, 10% tinatawag nila na ikapu. Ang tanong ngayon, saan ba dapat dadalhin ang mga handog? Ang sabi ng Biblia, sa lugar na piniling pagdarausan ng pagsamba. At kailan naman ito isasagawa? Ang sagot ng Biblia, sa panahon ng pagsamba o tuwing araw ng pagsamba. Ang mga katuwid, alam na natin kung ano ang ikapu at ito ay ang paghahandog ng Diyos sa lumang tipan ng bayang Israel. Kung sa lumang tipan ay inutos ng Diyos ang paghahandog ng ikapu sa bayan ng Israel, sa bagong tipan ano naman ang utos ng Diyos? Sa ating panahon, inutusan ba ng Diyos ang mga Kristiyano na magbigay ng ikapu? Kailangan nating malaman at maunawaan kung ano ang mga utos ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito. Sa bagong tipan, ang lahat ng iniutos ng Diyos tungkol sa paghahandog ngayon. Basahin po natin ang ikalawang aklat ng Korinto 9:7 ng New King James Version. So let each one give us the purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God He loves a cheerful giver. Sa Tagalog, kaya't ang bawat isa ay magbiga ayon sa pasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sa makatuwid, mga kanbaks, makikita natin kung ano ang pinag-utos ng Diyos sa mga Kristiyano. At dito tinukoy niya, una sa lahat, kung sino ang dapat magbigay. Malinaw ang sinabi ng Diyos na dapat magbigay ang bawat isa o ang ibig sabihin, lahat ng lingkod ng Diyos ay mag-ahandog. Ano pa ang itinuturo? Magkano ang dapat ibigay ng bawat isa? Ano ang sagot ng Biblia? Sinabi po ng ganito, kung ano ang pasya ng kanyang puso at hindi mabigat sa loob o napipilitan lamang. Kaya hindi na 10% o ikapu sapagkat mas iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa madaling salita, wala pong tukuyan kung magkano ang ibibigay ng bawat isa na mag-ahandog. Ano ang iba pang mga tagubilin na binigay sa mga Kristiyano tungkol sa kanilang mga paghahandog? Basahin po natin ang unang Korinto 16:2 ng New International Version. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collection will have to be made. Sa Tagalog, sa unang araw ng bawat linggo, ang bawat isa sa inyo ay dapat maglaan ng isang halaga ng pera na naaayon sa inyong kinikita na itabi ito upang pagdating ko ay wala nang kailangang mangolekta. Sa talatang ating nabasa, ano ba ang ihahandog?
Ito rin ba ang bunga ng lupa gaya ng mababasa natin sa unang bahagi ng talata tungkol sa ika-10? Hindi po. Isa po ba itong ika-10 bahagi ng kawan ng mga hayop o bakahan? Hindi rin po. Ano po ba ang ibig sabihin ni Apostol Pablo na maglaan ng isang halaga ng pera ayon sa iyong kinikita? Malinaw po ang sagot ni Apostol Pablo. Dapat itong itabi o i-budget linggo-linggo o magtabi ng isang halaga mula sa iyong kinita o sinahod. Paano naman ang utos ng Diyos sa lugar kung saan dapat ibigay ng isa ang kanilang bahagi ng mga handog na kanilang inilaan para sa Diyos? Basahin po natin ang aklat ng Hebreo 13:15 hanggang 16 ng Revised Standard Version. Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge His name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are blessing to God. Sa Tagalog, sa pamamagitan niya patuloy tayong maghandog ng hain ng papuri sa Diyos, sa makatuwid nga ang bunga ng mga labi na kumikilala sa kanyang pangalan. Huwag mong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagbabahagi na kung ano ang meron ka, sapagkat ang gayong mga sakripisyo ay nakalulugod sa Diyos. Kaya mga ka-unbox, malinaw na ang mga talatang ito ay tumutukoy sa pagsamba na iniaalay sa Diyos. Bakit po tayo nakatitiyak? Sapagkat ito ay nagsasalita ng pagpupuri sa Diyos. Ito ay pagsasalita ng pagkilala sa kanyang pangalan na bunga ng ating mga labi, tulad ng pagdarasal at pag-awit ng mga pagpupuri sa Panginoon Diyos. At mapapansin natin na nagbigay ang Diyos ng utos tungkol sa paghahandog. Ano ang sinabi ng Diyos? Huwag pabayaan at huwag kalimutang dalhin ang iyong bahagi na mayroon ka o handog na sakripisyo. At iyan ang ginagawa natin kapag umaharap tayo sa Kanya sa pagsamba bilang mga lingkod ng Diyos o bilang mga kaanib na Iglesia ni Kristo o katawan ni Kristo. Ito ay bahagi ng isang layunin sa kanilang puso na masaya silang nagdadala ng pusang loob ng kanilang handog, at hindi isang ika-10 na partikular na iniutos ang 10% noong sinaunang panahon gaya na ginagawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Ang nakakalungkot, kung may mga grupong protestante maging sa Seventh-day Adventist o iba pang grupo na nagsasantabi ng utos na kanilang mga tao kung magkano ang kanilang ihahandog. Mali ang kanilang batayan ayon sa itinuturo ng Biblia. Kaya tulad ng lumang tupan, ang utos na binigay sa atin ngayon ay dalhin ang ating mga kusang handog. Dalhin ito sa panahon ng pagsamba. Ngunit ang pagkakaiba, ito ay hindi isang ika-10 o 10%. Ito ay isang malayang kalooban, kusang loob, sakripisyo, handog na masayang dinadala na isa bilang kanilang handog sa Diyos. Kaya mga ka-unbox, ito ang natutunan natin tungkol sa utos ng Diyos, tungkol sa paghahandog sa bagong tipan. Nalaman natin kung sino ang inutosang maghandog. Ano ang sagot ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, ang bayan ng Diyos sa panahon ng Kristiyano. Saan dapat dalhin ang mga handog? Base sa ating binasa, dapat itong dalhin sa lugar na pinili ng Diyos upang magdaos ng pagsamba. Ang isa pang mahalagang tanong, kailan dapat tayo maghandog? Ang sabi ng Biblia, na dalhin ang mga handog sa panahon ng pagsamba. Isa pang mahalagang tanong, ano ang dapat ihandog? Ang sabi ng Biblia, ang handog na salapi na inilalaan mula sa ating kinikita. Dapat bang tukuyin kung magkano ang ihahandog? Magkano ba ang dapat nating ihandog? Dapat ba itong ika-10? Dapat ba itong 10% gaya ng iniutos ng Diyos sa panahon ng bayan ng Israel? Base po sa banal na kasulatan,
ng halaga ay kung ano ang nilalayon ng sariling puso. Kaya mga ka-unbox, ang utos ng Diyos sa mga Israelita tungkol sa halagang iahandog, ang halaga ng handog na kanyang tatanggapin, ito ay iba sa kanyang utos na ibinigay niya sa ating panahon sa mga tunay na Kristiyano. Ang halagang inutos niya sa Israel, ang pag-aalay na iyon ng 10% o 1/10, iyon ay iba sa kanyang tagubilin ngayon. Ang utos ng Diyos sa mga Kristiyano ay ihandog natin ang pasya ng ating puso na huwag mabigat sa loob o dahil kailangan, dahil nalulugod ang Diyos sa nagbibigay ng masaya. Sa madaling salita mga ka-unbox, ito ay maaaring 10% o ito ay maaaring higit sa 10% o kaya ay mababa sa 10%. Sapagkat ang ihahandog mo ay batay, ito ay kung ano ang pinasya ng iyong sariling puso. Pero alalahanin natin na may binanggit din ang Biblia na maglaan ng halaga batay sa iyong kinikita. Ibig sabihin ay isasantabi ang ilang bahagi ng iyong kinita bilang iyong paghahanda at paghahandog ng pasasalamat sa Diyos at hindi yaong sobra sa di na kailangan. Sa madaling salita, mga barya o mga sakli ang iyong iahandog. Pagkus ang sabi ng Biblia ay magsimpan ng ilang bahagi. Ano po ang isang halimbawa na nagbibigay ng kusang loob na masaya at naging katanggap-tanggap sa Panginoong Yesus kumpara sa nagbibigay ng malaking halaga subalit kalabisan lamang sa kanyang pangangailangan? Basahin po natin ang nakasulat sa Lucas 21:1-5 ng New King James Version. And he looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow putting in 2 mites. So he said, Truly I say to you, that this poor widow has put in more than all, for all this out of their abundance have put in offerings for God. But she out of her poverty put in all the livelihood that she had. Sa Tagalog, at siya'y tumingala at nakita ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga kaloob sa kabang yaman. At nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglalagay ng 2 lepta. Kaya't sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balo na ito ay nagpulog ng higit sa lahat, sapagkat ang lahat na ito mula sa kanilang kasaganaan ay naglagay ng mga handog para sa Diyos. Ngunit siya'y mula sa kanyang kahirapan ay naglagay na lahat ng kabuhayan na mayroon siya. Kung mapapansin po natin, sa mata ng tao ay malaking halaga ang inihandog ng mga mayayaman kumpara sa dukhang babaeng balo ay naghulog lang ng 2 lepta o ang ating panahon ay barya lamang. Subalit sa mata ng Diyos at sa mata ng ating Panginoong Yesus ay mas malaking halaga ang inihandog ng dukhang babaeng balo. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Yesus na ang lahat ng nagbigay ng kanilang handog na labis sa kanilang pangangailangan o yung halaga na di nila kailangan. Samantalang ang babaeng balo ay inihulog niya ang buong ikabubuhay niya na nasa kanya. Sa madaling salita, iyon lang ang meron siya at mas marami pa siyang paggagamitan. Subalit, higit na ninais na ihandog sa Diyos kung ano man mayroon siya alang-alang sa ikaluluhati ng Diyos. Sa makatuwid, dapat kung maghahandog po tayo, ay maghandog po tayo na may kasaganaan base sa ating natatanggap na biyaya at hindi yaong napipilitan lamang sapagkat higit na nalulugod ang Diyos sa mga nagbibigay na masaya. Kaya po sa ating pagtalakay ngayon ukol sa ikapu ay natutunan natin na ang Diyos ay napaka-espesipiko pagdating sa mga paghahandog sa Kanya. Ang ikapu ay pinapatupad ngayon ng iba kung saan 10% ang kinukuha, ang ilan sa kanila ay kinukuha pa ito sa bank account ng isang tao upang matiyak na ibibigay nila ang kanilang ikapu. Iyan ay labag sa inuutos ng Diyos sa kanyang mga lingkod ngayon. Ang ikapu ay hindi maaaring ipatupad sa panahong Kristiyano dahil ang Diyos ay hindi nag-utos ng ikapu para sa kanyang mga lingkod sa panahong Kristyanismo. Ito ang pinaniniwalaan ng mga tunay na lingkod ng Diyos na mahigpit na sinusunod ang kautusan ng Diyos
tukol sa paghahandog sa Kanya. Kaya mga kaambak, kung ang kinaaniban mong reliyon ngayon ay nagtataglay ng ganitong aral na ikapu o 10% na handog, ibig sabihin, hindi kalugod-lugod sa Diyos ang iyong paglilingkod, bagkus ito'y labag sa Kanyang kalooban. Bilang buod ng ating paksa ngayon tukol sa ikapu, una, ang ikapu o 10% na paghahandog ay iniutos lamang ng Diyos sa bayan ng Israel sa lumang tipan. Pangalawa, sa panahon ng bagong tipan o panahon ng Kristyanismo ay inalis na ang Diyos ang ikapu o 10%, pagkus ay kusang loob na paghahandog na huwag mabigat sa loob o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Pangatlo, ang mga kusang handog ay dapat dalhin sa araw ng pagsamba at doon ihandog kasama ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Hanggang dito na lang po tayo at sana lubos niyong naunawaan ang kahalagahan ukol sa paghahandog na makakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Kung may mga katanungan o mga komento po kayo, paki-comment na lang sa ating comment section. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po. Please subscribe.